Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Bicol Region na lubhang talagang napinsala ng Bagyong Christine. And for that, we have Office of Civil Defense spokesperson for Region 5, si Germil Alexis Naz. Magandang hapon po, sir. Hello po, sir. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Opo. Okay, so far, dyan po sa region, ano pa yung mga areas, marami pa rin ho ba mga areas na hindi pa rin po marating ng mga rescue teams? Locally po, may mga rescuers po tayo, sir, on the ground. Pero yung mga augmentation po natin galing sa ibang mga probinsya papunta sa Camarines Sur ay medyo nahihirapan makapenetrate po dahil po sa level ng tubig dyan po sa Milaor, sa San Fernando at sa Nabua. Pero we have already coordinated po with DPWH and PNP para ma-identify po natin yung possible na mga daanan na pwedeng tahakin ng ating mga augmentation personnel from the different provinces and other regions po. Sir, ano naman po yung nakukuha niyong reports regarding the casualties dyan po sa Region 5? Sa ngayon po, ma'am, may naiulat po sa amin dito sa aming Emergency Operation Center na 11 na namatay dahil po sa Bagyong Christine. Pero ito pa rin po ay subject for validation ng Management of the Dead and the Missing Cluster. 3 po sa Albay, 5 po sa Catanduanes at 1 po sa Masbate, Sorsogon, and Naga City. Ano naman po, sir, yung mga lubog pang areas sa baha po? Sa ngayon po, ma'am, may mga nasa 68 LGUs na may 788 barangays na may na reported still flooded po dito po sa aming region. Laking bagay, sir, na at least operational yung airport. Kasi Ayan po, sir. Yung Bicol International Airport ay kahit paano ay operational pa. So at least medyo mabilis yung pagdating kahit paano ng mga galing at least Maynila. Yes po, sir. And nag-coordinate din po kami sa CAAP para po yung Naga Airport po natin ay ma-extend po natin yung kanilang hours since wala po atang night capability si Naga Airport. Kasi doon po yung in-identify po natin na pinakamalapit na pwedeng lapagan ng C-130 planes from the national government and other regions para makapagbigay po ng response assistance dyan po sa Camarines Sur. Sir, kamusta? Matanong ko lang, historically, kailan ho naalala ninyo na ganito nakaranas ang Bicol ng ganito katinding dilubyo? Based on my experience, sir, ay hindi ko maano, sir, kung yung ganitong region-wide talaga na effect. Wala talaga ako, sir, na maalalang ganitong region-wide talaga siya from Camarines Norte hanggang sa Sorsogon and even Masbate ay talagang apektado po. Pero kung titingnan po namin, parang nakatulong, ang naging dahilan, yun na lang, sir, pala, yung naging dahilan po talaga nito ay yung approximately 24 hours po na heavy to intense rains dito po sa Bicol region dahil nag 10 kilometers per hour po yung takbo ng bagyo for how many hours po? Mabagal. Kasi normally, ang dumadali sa region po ninyo, sir, ay malalakas sa hangin. Kung hindi dyan sa Albay, doon sa may Catanduanes. At pero bihira yung na halos sabay-sabay, sir. Tama ho ko yung sinabi ninyo, no? Yung Masbate pala, kamusta? Ngayon, sir, nakakabango naman, sir, yung mga affected nating population dun sa Masbate kasi as compared po sa mainland Bicol ay di po gaanong apektado. Pero may mga affected areas po sila and nagpapasalamat din kami sa Provincial Government of Masbate dahil kausap ko po kanina dahil tatahak na papuntang mainland Bicol yung kanilang team to augment Camarines Sur. Maraming areas din po na I suppose ay mukhang prone to landslides, sir? Yes po, sir. Meron din po dyan sa Masbate and even storm surge and flooding hazards po. Sir, kanina nabanggit nyo nasa 788 barangays po yung lubog pa rin sa baha. May mga areas po ba na hindi pa rin po ma-reach ng mga rescue team? Technically po, ma'am, wala pong nakarating sa amin na information na talagang geographically isolated po. Since kaya naman pong ma-penetrate ng mga army trucks
yung ating mga flooded areas sa ibang barangay. Ito lang po talaga dito sa part ng San Fernando at Milaor. Ito po kasi yung choke point ng papasok dito sa Naga City. Pero yung dito po sa mga munisipyo po dito po sa gitna ng Camarines Sur ay may access po naman po dyan ang ating Provincial Government of Camarines Sur para makapagbigay po ng assistance. Pero they still request for additional manpower since nakailang araw na operations na po and baka kailangan din ng additional na tulong para mas mabilis po yung pagbigay natin ng assistance. Diyan po ba, sir, yung Naga River, nakaapaw pa rin po ba? Hindi pa rin humuhupa yung tubig? So ngayon, sir, ang report po sa atin ni Naga ay still flooded pa po yung ilang parts ng kanilang city. Pero sa Naga River, hindi na po siya yung ganun kataas na level tulad nung nangyari po nitong nakaraang araw sa Christine. So regardless of, let's say, yung changing topography, halimbawa ng mga syudad, ng mga bayan, di ba? Kasi inevitably may mga malls, may mga condominium, may mga bagong mga village na tinatayo. Regardless of that, iba talaga, sir. Kakaiba talaga, extraordinary talaga itong tubig na binagsak nitong si Christine, sir. Yes po, sir. Sa experience ko po, sir, kasi doon sa bahay din namin, pinasok ng tubig. Hindi naman basta-bastang tumataas yung level ng tubig doon sa amin dito po sa Legazpi. Kaya nung nakita kong pumasok ng ganon, alam kong grabe na po yung baha doon sa ibang mga areas po dito sa Kabikulan. Kasi ang last kong na-experience yan, sir, siguro Reming pa, sir, doon sa bahay namin, Reming? 2007. Yeah. Hangin naman yun, ano? O may tubig rin, ang Reming. Hangin and ulan po yun, sir. Kaya nag-trigger po yun, sir, talaga ng lahar flow yung Reming, sir. Yes, tama. Opo. Sir, kamusta naman ngayon yung supply ng kuryente, ng tubig dyan po sa inyo? May mga reported pong mga lugar po dito sa amin na wala pa pong kuryente. Lalo na po dito sa mga lugar po sa Camarines Norte, Camarines Sur area. Marami pa pong reported sa amin. Even Masbate po. Pati na rin po yung linya ng communication sa ilang parts po ng Camarines Sur. Kaya po yun din ang isa sa requests ng Camarines Sur na fina-facilitate po namin ay yung Rapid Emergency Telecommunications Team and also yung teams ng mga national telcos po natin like Globe and Smart baka para masimula na daw po yung pag-repair dahil isa rin po na malaking tulong kung meron pong fast communications po sana para mabilis yung pagbigay ng assistance sa affected population po. Marami pa rin hong areas na walang mga kuryente, sir, at walang mga signal. Yes po, sir. And sa water naman po, meron naman pong mga na-restore na po na mga services pero may mga iilan pa po na nakareport po sa amin na nagkakaroon ng panakanakang interruption sa water supply po nila. Oh. Ano kaya, sir, yung mga pwedeng take away dito, halimbawa, sa punto de vista ng Office of Civil Defense at sa yung siguro in coordination with other concerned agencies rin para siguro maiparating sa publiko na sa punto ngayon ay hindi lang yung wind signal lang dapat ang tingnan natin kung paano tayo magre-react, ano? Mr. Naz? Yes po, sir. Dito naman po sa amin sa Bicol Region, kapag nagpapa-pre-disaster risk assessment naman po kami together with Pag-asa ay talagang pinapresent naman po yung expected na millimeters of rainfall. Opo. Pero yun din yung isa na talagang nag-trigger ay yung sobrang tagal po or sobrang bagal nung takbo po niya. Kaya ang very important po sa mga ganitong instances ay mag-revisit ng contingency plans din ang ating mga local government units after na po natin ang recovery period. Isa din po yun sa pwede naming tingnan para kailangang ma-refresh or mabigyan ng assistance sa pag-update ng contingency plan. Pero siguro, sir, that is after the recovery period na po, sir. Opo. But at this point, sir, ano po yung kailangan ng Bicol Region mula naman sa national government? Sa ngayon po, ma'am, yung mga needs naman po ay na-request na po namin sa NDRMC, nasa NDRMC Operation Center. At kasama po dito yung food and non-food items,
rapid emergency telecommunication teams, and yung additional manpower din po para makapag-assist sa iba't ibang munisipyo at syudad po. Alright. Okay. Maraming salamat po sa oras po ninyo at ingat po kayo lagi. Iyan po ang Civil Defense Spokesperson for Region 5, Sir Gremil Alexis Naz. Thank you, sir.